Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pag-aaralan natin ang tungkol sa patakarang piskal. So dito, i-discuss natin kung ano nga ba yung mga uri ng buwis or taxes, bakit nga ba ito kinakaltas, at saan nga ba ito napupunta. Panimula, isang malaking suliranin ng pambansang ekonomiya ang inflation. So ano nga uli ang inflation? So ang inflation, ito ay ang pagtaas ng presyo ng mga produkto na ginagamit ng mga tao. Ngunit may mga hakbang na maaaring gawin ang pamahalaan upang mabawasan ang epekto nito sa mga consumer. So, ang pamahalaan ay gumagawa ng mga paraan o mga hakbang para hindi gaanong mahirapan ang mga consumer. So, kapag nagkaroon ng inflation, ginagawan ito ng paraan ng pamahalaan. So, may mga ginagawa silang hakbang para hindi gaanong um, mahirapan ang mga consumer. Patakarang piskal or yung tinatawag na fiscal policy. So, ang pagkontrol ng pamahalaan sa ekonomiya upang mapatatag ang pambansang ekonomiya. So, nakapaloob dito ang paghahanda ng budget, pangongolekta ng buwis at paggamit ng mga pondo. So, dito naghahanda ang pamahalaan ng budget kada taon. So every year, so pinaghahandaan nila ang budget ng ating bansa sa loob ng isang taon at dinidistribute ito sa iba't ibang ahensya na nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. So ang pamahalaan din, sila din ang nangongolekta ng mga buwis. Itong mga buwis na ito yung ginagamit nila bilang pondo para gamitin ng mga iba't ibang ahensya para paglingkuran ang mga mamamayan. So ginagamit nila ang mga buwis na nakokolekta nila sa mga mamamayan, ginagamit nila ito upang pangbigay serbisyo kagaya ng edukasyon, sa healthcare system, sa justice system, sa transportation at iba-iba pa. So lahat ng budget na meron sila ay nanggagaling sa buwis ng mamamayan. So sunod, paggamit ng pondo. So itong mga pondo na ito is kailangan nila itong gamitin ng maayos at kailangan nilang siguraduhin na ito ay ginagamit para sa mga kasakapakanan ng mamamayan. Uri ng patakarang piskal, meron tayong tinatawag na expansionary fiscal policy at meron din tayong tinatawag na contractionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy, so ano nga ba ito? Layunin nito na mapasigla ang pambansang ekonomiya. Ginagawa ito upang isulong ang ekonomiya lalo na sa panahon ng resesyon. Kabilang dito ang pamumuhunan ng pamahalaan at pagbabawas sa ibinabayad na buwis. Ang ganitong gawain ay magpapataas sa demand, magpapababa sa presyo ng kalakal at magpapalaki sa output ng ekonomiya. So isa sa ginagawa ng pamahalaan para matulungan ang mga mamamayan ay tinutulungan nila is yung mga negosyo. Isa sa ginagawa ng pamahalaan is binabawasan nila yung buwis ng negosyo, binababaan nila, or sometimes pinapautang nila ang mga negosyo para makapag-expand or makapag-create pa ng isa pang negosyo. On that way, so ang nagiging balik na tulong dito sa ating ekonomiya ay marami ang nagnenegosyo, marami ang nagbabayad ng buwis, at marami na open ang negosyo. Aside from that, nagbibigay din ito ng mas maraming trabaho sa lahat ng mamamayan. Kapag bababa ang rate ng unemployment, so um, ito ay magbibigay ng maraming trabaho. So tataas ang bilang ng mga tao na mayroong trabaho. So kapag nagkataon yun, lahat ay may trabaho, mababa ang unemployment rate, mas malaki yung chances na sila ay gumasta at bumili ng mga produkto. So, on that way, masusuportahan yung mga produkto ng ating bansa.
at mas sisigla ang ekonomiya kasi lahat ay kumikita at lahat ay nagpo-produce ng mga produkto. On the other hand, so hindi sa lahat ng oras ay maganda ang pagkakaroon ng napakasigla na ekonomiya. So, kaya ang ginagawa ng pamahalaan ay ginagawa nila yung contractionary fiscal policy. So, ano nga ba yung contractionary fiscal policy? So, layunin nito na bawasan ang sobrang kasiglahan ng ekonomiya dahil ang labis na mataas na demand sa supply at ay magdudulot ng inflation. Kabilang sa mga hakbang nito ang pagbabawas sa gastusin ng pamahalaan, pagsasapribado ng ilang pampublikong korporasyon, at pagpapataas sa singil ng buwis. Ang ganitong gawain ay magpapababa sa demand, magpapataas sa presyo, at kalakal at pagbabawas sa output ng ekonomiya. So, hindi rin kasi maganda yung masyadong masigla ang ekonomiya. So, ginagawa ito ng gobyerno para kontrolin at para maging balanse ang ekonomiya. Kapag kasi masyadong masigla ang ating ekonomiya, lahat ng tao ay malaki yung purchasing power, mas malaki yung tsansa na magkaroon tayo ng shortage sa supply. So, upang hindi ito mangyari, kailangan ito kontrolin ng gobyerno sa pamamagitan ng papataas ng mga presyo upang mabawasan ang pag-purchase ng mga mamamayan ng mga produkto. So, importante kasi yung balanse, ano? So, isa sa ginagawa din nila, hindi na sila nagbibigay ng mga ng support sa mga negosyo. Kumbaga, yung taxes tinataasan nila, hindi na rin sila nagbibigay ng help or ng funds for the business to operate. So, kumbaga, hindi na sila nila tinutulungan. So, aside from that, yung mga pampublikong serbisyo, binebenta na nila sa mga private sectors. Kagaya ng halimbawa nito is yung PAL or yung Philippine Airlines. So, sunod, tinataasan nila yung singil sa buwis para maging balanse ang ating ekonomiya. Kasi ang sobrang masiglang ekonomiya, magreresulta ito sa kakulangan ng ating supply. Pinagmumula ng kita ng pamahalaan, kita mula sa buwis, 81%, at kita di mula sa buwis ay 19%. Ano ang buwis or tax? So, ang salapi na sapilitang kinukuha ng pamahalaan sa pamamayan. Ito ay maaaring ipataw ng pamahalaan sa mga ari-arian, tubo, kalakal o serbisyo. Ang buwis ay sakop ng kapangyarihan ng pamahalaan. So, lahat ng budget na meron ang pamahalaan ay nanggagaling ito sa tax o sa buwis. Lagi niyong tatandaan, ang pamahalaan ay wala talagang pera yan. Nagkakaroon lang sila ng pera kasi ang mga tao at mga negosyo ay nagbabayad ng buwis. Itong mga buwis na ito ang ginagamit nila upang pang-suporta sa mga proyekto na ginagawa nila sa mamamayan. So, pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan, kagaya ng edukasyon, sa kalusugan, transportasyon, at sa justice system. So, itong mga pondo na ginagamit nila sa mga ahensyang ito ay galing sa tax ng mamamayan. So, aside from that, so ito ay maaari ding ipataw ng pamahalaan sa mga ari-arian. Kung meron ka mga properties, meron ka mga kalakal or may ginagawa sa yung mga serbisyo, lahat ito ay merong mga taxes. So, whether you like it or not, so magkakaroon ka ng taxes kapag ikaw ay sa isang bansa. Ano ba yung layunin ng pagbubuwis? Una, mapataas ang kita ng pamahalaan. So, sabi ko nga kanina, dahil ito ang ginagamit nila na pondo na pangsuporta sa iba't ibang proyekto or serbisyo na ginagawa nila sa mga mamamayan. Sumunod, pagpapatatag ng ekonomiya. Sumunod, mapangalagaan ang industriyang panloob laban sa mga dayuhang kalakal. So, ito ang ginagamit din ito ng pamahalaan para protektahan ang mga lokal nating produkto. Kasi kapag nagbigay sila ng taxes sa mga produkto na pumapasok sa ating bansa, mas
mas tinataasan nila yung mga buwis nito, kaya mas nagmamahal yung presyo ng mga imported products na galing abroad. Kaya mas mahal ang presyo niya pag dinala dito kasi because of the taxes. So, ginagawa yun ng gobyerno para protektahan yung ating mga lokal na produkto. Kasi ang mindset natin mga Pilipino kapag imported ang produkto, mas tinatangkilik natin siya. Kaya isa sa ginagawa ng gobyerno para maprotektahan na ating mga local products ay tinataasan nila ito ng buwis. So, nilalagyan ito ng malaking taripa like ang tawag dito is protective tariffs. So, next is gamit para sa tamang distribusyon ng kita. Sumunod is regulasyon para sa tamang pagbili at pagkonsumo ng kalakal. Mga uri ng buwis. Meron tayong tinatawag na tuwiran or direct tax at meron din tayong tinatawag na di-tuwiran or indirect tax. So ano nga ba yung tuwiran or direct tax? So ito, buwis na tuwirang ipinapataw sa mga individual o bahay kalakal. Halimbawa dito, withholding tax. So, ano nga ba yung direct tax o yung tuwirang buwis? So, ito ay uri ng buwis na direktang binabayad ng tao o negosyo sa pamahalaan at hindi na naipapasa sa iba. So, sa madaling paliwanag o sa madaling salita, kung ikaw mismo ang magbabayad ng buwis at ikaw rin ang may pananagutan, iyon ay tuwirang buwis. So, kumaga, ikaw na mismo yung direct na nagbabayad ng iyong buwis. Pangalawa, meron tayong tinatawag na di-tuwiran or yung indirect tax. So, ano nga ba ito? Buwis na ipinapataw sa mga kalakal o serbisyo. Yung meron tayong tinatawag na VAT or Value Added Tax. So, ito naman yung mga buwis na pinapataw sa mga produkto. So, halimbawa, bumili ka ng pagkain sa Jollibee. So, iyon ay may taxes. So, may VAT yon nakasama. So, kumaga, automatic, kinakaltas siya sa mga produkto. Kapag bumili ka ng sapatos, meron din itong VAT o Value Added Tax. So, yung tax sa value ng isang produkto. Mga halimbawa ng buwis, meron tayong tinatawag na income tax. So ito is buwis sa kinikita ng mamamayan. So lahat ng nagtatrabaho ay binabawasan ng income tax. So kapag ikaw ay may trabaho, automatically, so babawasan ka ng income tax. Sunod,